nang biglang salakayin ng isang grupo ng mapanganib na alien na insekto ang mundo at simulang kontrolin ang mga tao. Kailangang gamitin ni Ben ang buong kapangyarihan ng Omnitrix upang iligtas ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Nagsimula ang kwento sa labas ng Bellwood. Dumating si Kevin sa isang lumang abandonadong bodega kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga biker. Gusto ng mga lalaking ito na magbenta ng tinatawag nilang alien technology. Maya-maya, binuksan nila ang isang kakaibang lalagyan at ipinakita ang ilang tubo na puno ng misteryosong mga chip. Pero ang nakakapagtaka, kahit ang mga biker ay hindi rin talaga alam kung ano ang mga bagay na yon. Mukhang hindi aktibo ang mga chip, parang naka-off lamang. Pakiramdam ni Kevin ay may mali, kaya agad niyang tinawagan si Gwen upang tulungan siyang suriin ang mga kakaibang bagay. Kasabay nito, may napansin ding kakaiba si Ben. Anuman ang nasa loob ng mga tubong iyon ay tila nakakaapekto sa Omnitrix. Nagsimulang magloko ang aparato, kaya agad na nag-alala si Ben. Naiinip na, sinabi ng isa sa mga biker na ngayon lang siya nakakita ng mga buyer na ganoon umasta. Ngunit biglang sumagot ng kalmado ang isang babaeng nakasuot ng helmet at sinabi na ganoon sila dahil mga plumber sila, isang lihim na grupo na nagpoprotekta sa mundo laban sa mga alien na banta. Naging mausisa si Ben at tinanong kung paano niya alam ang tungkol sa mga plumber. Doon na ibinunyag ng babae ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Elena Validus, isang dating plumber. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang ama na si Victor ay tinanggal sa grupo maraming taon na ang nakalipas. Kasabay nito, may isang misteryosong tao na tila lihim na nagmamasid sa kanilang usapan mula sa malayo, pero walang nakapansin. Nagulat si Ben nang makita niyang muli si Elena. Sinabi niyang minsang ikinuwento ng kanyang lolo na basta na lamang umalis sina Elena at ang kanyang ama sa mga plumber dahil lumipat sila ng tirahan. Ngunit mabilis na sinabi ni Elena na hindi totoo ang kwentong iyon. Nalito si Ben at tinanong kung bakit siya nakikipagtrabaho sa mga tao mula sa illegal na alien market. Ipinaliwanag ni Elena na siya talaga ang nagplano ng buong transaksyon. Sinadya niyang tipunin silang lahat doon dahil gusto niyang makausap sina Ben, Gwen at Kevin. Sinabi niyang desperado siyang makahingi ng tulong dahil bigla na lamang nawawala ang kanyang ama na si Victor nang walang iniwang anumang bakas. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta at naniniwala siyang may masamang nangyari rito. Ngunit habang abala sila sa pag-uusap, may napakakakaibang nangyari sa paligid. Ang misteryosong taong nagtatago sa gusali ay biglang kumilos. Mula sa dilim, kahit paano ay na-activate niya ang mga kakaibang chip sa loob ng mga tubo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabasag ang mga kapsula at daan-daang maliliit na nilalang na parang insekto ang lumipad palabas ng bodega na tila isang nagngangalit na kuyog. Walang babala, agad nilang inatake ang lahat ng nasa loob. Biglang nagkagulo ang buong lugar. Mabilis na sinubukan ni Ben na gamitin ang Omnitrix at mag-transform bilang alien upang lumaban. Ngunit may nakakagulat na nangyari. Biglang tuluyang tumigil sa paggana ang Omnitrix. Kahit anong subok niya, walang nangyari. Dahil dito, naiwan si Ben na walang magawa habang sina Kevin at Gwen naman ang napilitang humarap sa mga mapanganib na nilalang ng sila lamang. Habang lalong lumalala ang laban, dali-daling sumakay ang mga natatakot na biker sa kanilang mga motorsiklo at tumakas palabas ng bodega upang iligtas ang kanilang sarili. Samantala, sinimulan ng mga alien na insekto na sirain ang malalaking haligi ng gusali. Nagbagsakan ang mga piraso kung saan-saan at unti-unting gumuho ang bodega. Muntik nang hindi makatakas sina Ben, Gwen, Kevin at Elena bago tuluyang bumagsak ang buong lugar. Paglabas nila, agad na sinuri ni Ben ang isa sa mga kakaibang chip at pinag-aralan ito. Matapos tingnang mabuti, naisip niyang maaaring uri ito ng maliliit na remote-controlled machine o alien nanotechnology. Pagkatapos, may napansin siyang isang taong nakatayo sa isa sa mga nabasag na haligi malapit doon. Ito ang parehong misteryosong estrangherong lihim na nagmamasid sa kanila kanina pa. Nang makita siya ni Ben, nakasiguro siyang ang lalaking ito ang kumokontrol sa nakamamatay na mga insektong nilalang. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpasya siyang pigilan ito. Sinubukan niyang gamitin ang Omnitrix upang mag-transform bilang spider monkey. Ngunit dahil sa kakaibang interference, muli itong pumalpak. Sa halip, naging big chill siya. Mabuti na lang, naging kapaki-pakinabang pa rin ang alien form na yon. Gamit ang nagiyeyalong hininga ni Big Chill, ikinulong ni Ben ang mga lumilipad na chip sa loob ng isang napakalaking bloke ng yelo. Makalipas ang ilang sandali, nabasag ang yelo sa milyon-milyong maliliit na piraso, kaya maraming insektong nilalang ang sabay-sabay na nawasak. Sandaling nagmukhang kontrolado na rin sa wakas ang panganib. Agad na lumipad si Ben upang habulin ang misteryosong estranghero at sinubukang i-freeze rin ito. Ngunit mas mabilis pala ang kontrabida kaysa sa inaasahan niya. Mabilis itong tumalon pababa mula sa haligi at nagpakawala ng panibagong kuyog ng mga insekto diretso kay Gwen. Wala nang ibang pagpipilian si Ben. Itinigil niya ang paghabol sa kontrabida at agad na bumalik upang iligtas ang kanyang pinsan. At dahil sa maliit na pagkaantalang iyon, nagkaroon ng perpektong pagkakataon ng estranghero upang makatakas. Mas masama pa rito, kasabay ding nawala si Elena. Dahil dito, lalo siyang pinaghinalaan ni Gwen at Kevin. Sigurado silang kasabwat ni Elena ang estranghero simula pa lang at isa lamang bitag ang lahat upang linlangin sila. Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Ben. Patuloy niyang iniisip ang kwento ni Elena, lalo na kung bakit siya at ang kanyang ama ay tinanggal sa mga plumber.
Dahil gusto niyang malaman ang totoo, nagpasya si Ben na pumunta sa headquarters ng mga plumber at tanungin si Lolo Max tungkol kay Victor. Pagbalik nila sa communication center ng mga plumber, naghihintay sina Ben, Gwen at Kevin sa pagdating ni Lolo Max. Habang naghihintay, sinuri nila ang mga kakaibang chip na nakuha nila mula sa bodega. Nakakagulat ang kanilang natuklasan. Hindi lang basta mga makina ang mga chip, kahit paano, isa silang kombinasyon ng teknolohiya at buhay na nilalang ng sabay. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Gwen na gamitin ang kanyang mahika upang basahin ang enerhiya ng mga ito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ito gumana. Samantala, sinimulan naman ni Kevin na itrack ang mga chip gamit ang computer system. Habang abala si Kevin, sinabi ni Ben na dapat nilang hanapin si Elena at pakinggan ang panig nito. Ngunit mariing tumutol si Gwen at nauwi sa pagtatalo ang magpinsan. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating na rin si Lolo Max. Nang makita niya ang kakaibang device na pinag-aaralan nila, mukhang nagulat siya at sinabing tila nakakita na siya ng katulad nito noon, pero hindi niya maalala kung saan. Sa pag-aakalang ito na ang tamang pagkakataon, tinanong ni Ben si Lolo Max tungkol kay Victor at kung bakit ito tinanggal sa mga plumber. Ngunit bago pa makasagot si Max, biglang tumunog ang mga alarm sa buong gusali. May taong nakapasok sa headquarters. Sinundan ng grupo ang kakaibang energy signal sa loob ng gusali hanggang makarating sila sa silid ni Max. At naroon si Elena. Sa mismong sandaling makita siya ni Lolo Max, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Galit niyang tinanong kung ano ang ginagawa nito roon at sinubukan pa siyang paalisin. Ngunit pumagit na si Ben at ipinagtanggol siya. Ipinaliwanag niyang nawawala si Victor at naniniwala siyang maaring dinukot ito ng parehong taong kumokontrol sa mga alien na insekto. Gayunpaman, wala pa ring nagtitiwala kay Elena. Si Kevin lalo na ay naniniwalang may itinatago siya, kaya sinamahan niya itong palabas ng laboratorio. Nang maiwan na lamang sina Ben, Gwen at Lolo Max, tuluyan ang ibinunyag ni Max ang katotohanan. Binuksan niya ang lumang file ni Victor sa computer at naglabas ng nakakagulat na impormasyon. Nahuli pala si Victor na nagnanakaw ng mga alien chip mula sa safe ng mga plumber. Dahil doon, tuluyan siyang sinipa palabas ng grupo at habang buhay na pinagbawalang bumalik. Kahit matapos marinig iyon, tumanggi pa rin si Ben, nasisihin si Elena sa kasalanan ng kanyang ama. Naniniwala siyang maaring siya pa rin ang pinakamahalagang susi upang mahanap ang taong nasa likod ng mga insektong iyon. Ngunit tumanggi si Lolo Max na pagkatiwalaan siya. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya si Ben na kumilos mag-isa. Nang hindi nagpapaalam kanino man, umalis siya sa headquarters. Kinuha ang motorsiklo ni Lolo Max at naghanap kay Elena ng silang dalawa lamang. Samantala, sa isang madilim na eskinita, tahimik na naglalakad si Victor nang bigla siyang harangin ng dalawang kriminal. Sinubukan siyang hold upin ng mga ito at nangasar pang nagsabing hindi siya dapat naglalakad mag-isa sa gabi. Ngunit kalmado lamang nang umiti si Victor. Sinabi niyang hindi siya nag-iisa. Biglang sumabog palabas sa paligid niya ang libo-libong maliliit na insect chip at agad na inatake ang mga kriminal. Sa loob lamang ng ilang segundo, pumasok ang mga nilalang sa kanilang mga katawan at ginawa silang mga zombie na kontrolado ang isip. Kasabay nito, nakarating sina Ben at Elena sa lugar kung saan niya unang nakita ang mga kakaibang chip. Nagsimula silang maghanap ng mga bakas at impormasyon, umaasang matutuklasan kung ano talaga ang nangyari kay Victor. Ngunit hindi nila alam na malapit lang mismo si Victor. Sa labas, nagkakarga siya ng mga kahon sa isang delivery van mula sa kumpanyang tinatawag na Ship It, habang napapalibutan ng mga infected na taong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nakakalungkot, walang kaalam-alam sina Ben at Elena na naroon lang siya. Sa loob ng gusali, ipinagpatuloy nila ang paghahanap hanggang sa tuluyan nilang matuklasan ang lumang laboratorio ni Victor. Doon, nakakita sila ng mga kakaibang tala at isang delivery form na konektado sa Ship It. Habang sinusubukan nilang intindihin kung ano talaga ang nangyayari, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga kahina-hinalang tao at nag-alok ng tulong. Ngunit may mali. May napansin si Ben na kakaiba sa kanilang mga mata. Pagkatapos, mas pinagmasdan ni Elena ang mga ito at nakita niyang may maliliit na insektong nilalang na gumagalaw sa loob ng kanilang mga katawan. Doon nila napagtanto ang nakakakilabot na katotohanan. Ganap ng kontrolado ng mga alien na insekto ang mga taong ito. Biglang sinabi ng isa sa mga infected na dapat nilang makilala ang Reyna. Dahan-dahang nagsimulang lumapit ang grupo sa kanila. Mabilis na inactivate ni Ben ang Omnitrix, handang lumaban. Ngunit dahil sa interference, muli na namang nagloko ang device. Hindi siya makapili ng kahit anong alien form. Dahil wala nang ibang opsyon, tumakbo sina Ben at Elena upang iligtas ang kanilang sarili. Matapos makatakas gamit ang fire exit, napagtanto nilang napapalibutan na sila. Mabilis na nag-isip si Ben at in-overload ang Omnitrix na lumikha ng napakalakas na shockwave na tumalsik sa lahat patras at nagbukas ng daan para makatakas sila. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na sumakay sa kanilang mga motorsiklo at humarurot palayo ng buong bilis. Ngunit habang tumatakas, biglang nahulog si Elena mula sa kanyang motor. Nang hindi nagdadalawang isip, bumalik si Ben upang iligtas siya. Hinila niya si Elena papunta sa kanyang motorsiklo at tuluyan silang nakatakas sa panganib habang ligtas itong nakasakay sa likuran niya. Pagkatapos kumalma ng kaunti, sinabi ni Ben na malinaw na ang susunod nilang hakbang. Kailangan nilang pumunta sa Ship It dahil maaaring ang anumang ipinadala ni Victor gamit ang kumpanyang iyon ang susi upang maintindihan nila ang tunay na nangyayari. Samantala, sa headquarters ng mga plumber, sa wakas ay may natuklasan din sina Gwen at Kevin. Matapos matrack ang energy signal ng mga kakaibang insektong nilalang, may nadiskubre silang nakakagulat. Karamihan sa mga signal ay nagmumula sa isang lugar lamang, ang distribution center ng Ship It. Nang walang pag-aaksaya ng oras, agad na pumunta
naroon sina Gwen at Kevin upang mag-imbestiga. Pagpasok nila sa loob, lihim nilang hinanap ang anumang palatandaan ng mga alien na nilalang. Habang sinusuri ang mga files, may natuklasan silang shipment records na ipinapadala sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, lalo nilang naramdaman na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Mukhang mabilis nang kumakalat ang mga alien na insektong ito saan man. Ngunit habang abala sila sa paghahalungkat ng mga dokumento, bigla silang naabala ng isang empleyado. Kalmado nitong sinabi na sarado na ang kumpanya at pinapaalis sila upang bumalik na lamang sa ibang oras. May kakaiba sa lalaki. Naging kahina-hinala para kay Gwen na may nagtatrabaho pa ng ganoong kalalim na ng gabi, kaya tinanong niya kung bakit naroon pa ito. Nakakatakot ang isinagot ng lalaki. Sinabi nitong trabaho niyang paglingkuran ng Reyna. Sa mismong sandaling sabihin niya yon, agad na naunawaan ni na Kevin at Gwen ang katotohanan. Infected din ang lalaking ito. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Kevin. Inabsorb niya ang katangian ng kahoy mula sa paligid papunta sa kanyang katawan at nagpakawala ng malakas na suntok na nagpatalsik sa infected na empleyado sa kabilang bahagi ng silid. Dahil sa pag-ataking iyon, nagkaroon sila ng sapat na oras upang kunin ang mga dokumento at tumakbo pabalik sa sasakyan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang nakaupo sina Kevin at Gwen sa loob ng kotse at nagsusuot ng seatbelt, bigla nilang napansin ang infected na empleyado na nakatayo mismo sa likuran nila at gumagawa ng kakaibang galaw. Pagkatapos, tumingin si Gwen sa unahan at may napagtanto siyang nakakakilabot. Kinokontrol ng lalaki ang mga insect chip. Biglang nagsama-sama ang mga chip at naging malalaking umiikot na bola na nagsimulang bumangga ng paulit-ulit sa windshield ng kotse. Halos mabasag ang salamin. Agad na inapakan ni Kevin ang silinyador at humarurot gamit ang kanyang Dodge Challenger. Nagsimula ang isang matinding habulan. Mabilis na lumaki ang higanting mga bola ng chip at nagsimulang gumulong sa likod ng sasakyan na parang mga halimaw na humahabol sa kanilang biktima. Mabilis na lumiko si Kevin at nagawa niyang ipabangga ang isa sa mga higanting bola sa isang pader. Sa isang sandali, mukhang nawasak ito. Ngunit may nangyaring hindi kapani-paniwala. Bigla na lamang muling nagsama-sama ang mga piraso nito at ipinagpatuloy ang paghabol sa kanila. Nang makitang walang epekto ang mga normal na paraan, inactivate ni Kevin ang turbo mode ng kanyang sasakyan at itinodo ang bilis nito. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat. Nakadikit pa rin sa kanila ang mga higanting halimaw na chip. Dahil nauubusan na sila ng paraan, ipinasok ni Kevin ang sasakyan sa isang construction site. Mabilis siyang nag-isip at sinubukang daanan ang mga higanting bola upang durugin ang mga ito. Ngunit nagkamali ng husto ang plano. Tumaob ang kotse at tuluyang nawasak. Mabuti na lang, nakagapang palabas sina Kevin at Gwen ng halos walang sugat. Ngunit pagtingala nila, napahinto sila sa takot. Mas lalo pang lumaki ang isa sa mga higanting bola at nakapuwesto na ito sa ibabaw ng tulay. Handang durugin sila anumang oras. Naghanda si Kevin para lumaban at ginawang solidong bato ang kanyang katawan. Nang magmukhang wala ng pag-asa ang lahat, dumating din sa wakas ang tulong. Biglang tumalon si Ben mula sa kanyang motorsiklo at inactivate ang Omnitrix habang nasa ere. Sa pagkakataong ito, nag-transform siya bilang Humongousaur. Bumagsak ang higanting alien sa lupa at agad na sinuntok ang napakalaking bola, dahilan upang mabasag ito ng husto. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mabilis na nagsama-samang muli ang mga chip at muling nagbago ng anyo. Ngayon, naging umiikot silang mga bilog na nagsimulang magpaputok ng laser kay Ben. Mabuti na lang, naprotektahan si Humongousaur ng makapal nitong baluti laban sa karamihan ng mga pag-atake. Gumanti si Ben at dinurog ang ilan sa mga lumilipad na nilalang. Ngunit ayaw pa ring sumuko ng mga insekto. Pinalibutan nila si Ben at bumuo ng isang higanting pader sa paligid niya upang ikulong siya. Gamit ang napakalakas niyang puwersa, nakawala si Humongousaur. Ngunit muli na namang nagsama-sama ang mga chip at sa pagkakataong ito ay naging mas nakakabaliw pa ang anyo nila. Naging isang higanting robot na ahas sa mga ito, halos kahawig ng isang dambuhalang anaconda. Mabilis na nakaisip si Ben at kinuha ang wasak na sasakyan ni Kevin. Saka ito inugoy na parang baseball bat at ipinambayo sa higanting nilalang hanggang sa tuluyang mabasag ito. Sa wakas, nagsimulang humupa ang laban. Nagbalik si Ben sa kanyang anyong tao at nakipagkita kina Kevin at Gwen. Nagsimula silang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Matapos magplano, napagdesisyonan nilang ang pinakamainam ay magdala ng bagong sample ng mga insektong nilalang pabalik sa laboratorio upang masuri ito. Kaya bumalik ang tatlo sa headquarters ni Lolo Max kasama si Elena. Pagdating nila, abala na si Lolo Max sa panonood ng breaking news na nagpapakitang mabilis nang kumakalat ang mga insektong nilalang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalong lumalala ang sitwasyon. Matapos marinig ang lahat ng nangyari, sinimula ni Max na pag-aralan ang bagong sample. Hindi nagtagal, may natuklasan siyang nakakagulat. Hindi basta ordinaryong mga insekto ang mga nilalang na ito. Isa pala silang uri ng alien biotechnology na gumagana bilang maliliit na buhay na makina. Nang matapos ang pagsusuri, maingat na ibinalik ni Max ang sample sa loob ng isang garapon. Ngunit hindi niya napansin na may isang maliit na insekto na tahimik na nakatakas palabas. Walang nakakita rito habang gumagapang ito sa paligid. Walang kamalay-malay sa panganib. Nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano nila mapipigilan ang lahat ng insekto ng sabay-sabay. Pagkatapos, may biglang naalala si Ben. Kanina, paulit-ulit na binabanggit ng mga infected na tao ang tungkol sa isang Reyna. Dahil doon, nakaisip si Ben ng plano. Sinabi niyang kung mahahanap at mapapatay nila ang Reyna, wala nang malilikhang bagong insekto. Kapag wala na ang kanilang pinuno, mamamatay rin kalaunan ng buong kolonya. Mukhang iyon na ang pinakamaganda nilang
ng pag-asa upang wakasan ang bangungot na ito. Kaya umupo silang lahat sa harap ng mga computer at sinubukang hanapin ang lokasyon ng Reyna gamit ang lahat ng paraan na kaya nila. Ngunit dahil abala at hindi nakatutok ang lahat, walang nakapansin na ang nakatakas na insekto ay tahimik nang gumagapang paakyat sa braso ni Lolo Max. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Ben si Lolo Max upang humingi ng tulong. Ngunit sa mismong sandaling makita niya ito, may kakaiba na siyang naramdaman. Na-infect na pala si Max. Bago pa makapag-react si Ben, biglang hinablot ni Lolo Max ang isang monitor at sinubukang ipokpok ito sa ulo ni Ben. Nang marinig ang ingay, agad na tumakbo sina Gwen, Kevin at Elena upang tumulong. Mabilis na kumilos si Kevin at pinatumba si Max gamit ang malakas na suntok upang mapigilan ito. Ngunit halos agad ding lumala ang sitwasyon. Habang abala ang lahat, biglang nagising si Lolo Max at inactivate ang isang smoke machine na puno ng usok ang buong silid kaya imposibleng makakita ng maayos. Ginamit ni Max ang kaguluhan upang makatakas sa pamamagitan ng mga lihim na lagusan bago pa siya mapigilan ng sinuman. Dahil dito, tuluyang nawalan ng direksyon ang grupo. Kung wala si Lolo Max, wala silang leader at wala ring malinaw na plano. Ngunit nanatiling kalmado si Ben. Ipinaalala niya sa lahat na pareho pa rin ang kanilang misyon. Hanapin ang Reyna at pigilan ito. Ang problema, wala pa rin silang ideya kung nasaan ito. Kaya bumalik muli ang grupo sa mga computer at ipinagpatuloy ang paghahanap. Hindi nagtagal, pinag-aralan nila ang isang mapa na nagpapakita kung saan pinakamarami ang aktibidad ng mga insekto. May napansin silang kakaiba. Karamihan sa mga infected na lugar ay nasa malalaking syudad. Ngunit may isang lokasyon na namumukod-tangi. Napakaraming insekto ang nagtipon sa isang maliit na bayan sa rural na bahagi ng Missouri. Mas sinuri ni Gwen ang lugar at may nadiskubre siyang nakakagulat. Ang bayang iyon pala ang kinaroroonan ng pangunahing headquarters ng SHIP-IT. Agad na pinagdugtong-dugtong ni Ben ang lahat ng piraso ng impormasyon. Napagtanto niyang dito mismo nagtatago ang Reyna at kinokontrol ang lahat ng nangyayari. Ngunit may isang problema. Tuluyan ng wasak ang sasakyan ni Kevin. Kaya paano sila makakarating doon? Doon naglabas ng sorpresa si Kevin. Sinabi niyang matagal na niya itong itinatago para sa tamang oras. At mukhang ito na ang perpektong pagkakataon. Ipinakita niya kay Ben ang isang espesyal na sasakyan na lihim niyang ginagawa bilang regalo para sa kaarawan nito. Walang oras na dapat sayangin, kaya agad na sumakay ang grupo sa bagong sasakyan at dumiretso patungong Missouri. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa headquarters ng SHIP-IT. At sa mismong pagdating nila, may nakita silang nakakatakot. Punong-puno ang lugar ng mga infected na taong paikot-ikot sa paligid. Dahil dito, nakumpirma nilang tama ang kanilang hinala. Nahanap na talaga nila ang tamang lokasyon. Palihim na pumasok ang grupo sa loob ng pasilidad at hindi nagtagal ay nakita nila si Lolo Max na nakikipag-usap sa isa pang infected na tao. Gusto sana siyang tulungan ni Ben, ngunit alam nilang wala silang oras upang huminto. Mas mahalagang unahin ang Reyna, kaya mas lumalim pa sila sa loob ng gusali. Kalaunan, nakarating sila sa isang napakalaking assembly line at nakatayo sa gitna nito si Victor. Sa mismong sandaling makita siya ni Kevin, may bigla siyang naunawaan. Si Victor pala ang misteryosong lalaking nasa bodega noong bentahan ng mga chip. Biglang napalingon ang lahat kay Elena. Doon nagsimulang isipin ni na Kevin at Gwen na baka alam na niya ang katotohanan simula pa lang. Mabilis na ipinagtanggol ni Elena ang sarili niya. Sinabi niyang wala siyang alam sa mga nangyayari at naniniwala siyang infected ang kanyang ama, katulad ni Lolo Max. At kung tutuusin, may punto siya. Parehong-pareho ang kilos ni Victor sa ibang infected. Ngunit tumanggi pa rin si Kevin na pagkatiwalaan siya. Galit niya itong inakusahan na pinagtaksilan sila. Ngunit gaya ng dati, kumampi si Ben kay Elena. Nakumbinsi niya sina Kevin at Gwen na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Matapos humupa ang tensyon, masusing pinagmasdan ni Ben si Victor at may napansin siyang nakakakilabot. Talagang nangingitlog si Victor. Doon tuluyang naunawaan ni Ben ang kakilakilabot na katotohanan. Ang Reyna pala ay nasa loob mismo ng katawan ni Victor. Agad namang iminungkahi ni Kevin ang pinakamadaling solusyon. Patayin si Victor at tapusin na ang lahat. Ngunit nagmakaawa si Elena na huwag nilang saktan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, naalala ni Ben ang pangako niyang ililigtas ito. Kahit hindi siya sigurado kung gagana ito, nagpa siya siyang subukan ng isang napakadelikadong paraan. Sinabi niyang gagamitin niya ang Omnitrix upang maging Alien X at wakasan na minsan at magpakailanman ang bangungot na ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Gwen. Binala niya si Ben na masyadong mapanganib iyon. Kapag na-infect ng mga insekto ang isang kasing lakas ni Alien X, wala nang pag-asa ang sangkatauhan na mabuhay. Maaaring tuluyan ng matapos ang buong mundo. Habang nagtatalo pa ang grupo kung ano ang dapat gawin, biglang dumating ang kapahamakan. Napansin ng isa sa mga infected si Elena at hinablot siya mula sa likuran. Sa isang iglap, naging alerto ang buong swarm. Alam na ngayon ng lahat ng infected na may mga nanghihimasok sa lugar. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Dahil wala ng oras para mag-isip pa, mabilis na inactivate ni Ben ang Omnitrix. Sinubukan niyang pumili ng alien form. Ngunit dahil sa kakaibang interference mula sa mga insekto, muli na namang nagloko ang Omnitrix. Sa halip na maging alien na gusto niya, bigla siyang lumiit ng sobra. Sa pagkakataong ito, naging nanomech siya, isang
Isang napakaliit na alien hybrid na kalahating tao at kalahating nanochip, halos kasinlaki lamang ng isang langgam. At nakakagulat, iyon pala mismo ang kailangan nila. Habang nakikipaglaban sina Gwen, Kevin, at Elena sa labas upang gambalain ang mga infected, mabilis na lumipad si Nanomech diretso kay Victor. Pagkatapos, lalo pa niyang pinaliit ang sarili at pumasok sa katawan ni Victor sa pamamagitan ng ilong nito. Sa mismong sandaling makapasok si Ben sa loob, may narinig siyang kakaibang boses. Ang reyna iyon. Samantala, sa labas, lalong tumitindi ang labanan habang hirap sina Gwen at Kevin na pigilan ang infected na swarm sa loob ng katawan ni Victor. Sa wakas ay narating ni Nanomech ang reyna at agad itong inatake. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ngunit sa halip na agad lumaban, sinubukan muna ng reyna na kumbinsihin si Ben na sumama sa kanya. Gusto nitong maging bahagi siya ng kolonya. Ngunit agad tumanggi si Ben. Nang mabigo itong mahikayat siya, nagalit ng husto ang reyna. Nagpasya ang reyna na kailangang tuluyan ng lipulin ang sangkatauhan. Agad nitong sinubukang i-activate ang lahat ng insect chip sa buong mundo upang simulan ang kanyang pananakop. Nakasalalay na ngayon ang lahat sa iisang sandaling iyon. Bago pa siya magtagumpay, tinipon ni Nanomech ang lahat ng natitira niyang lakas at nagpakawala ng isang huling napakalakas na energy blast. Tuluyang winasak ng pag-ataking iyon ang reyna. At sa mismong sandaling mamatay ito, biglang nagbago ang lahat. Lahat ng infected na tao ay agad na bumalik sa normal. Kasabay nito, nagsimulang sirain ng mga insect chip sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang mga sarili. Sa wakas, natapos din ang bangungot. Ligtas na nakalabas si Ben mula sa katawan ni Victor at tuluyan ding nabawi ni Victor ang kontrol sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, ganap na ring gumaling si Lolo Max. Dahil sa labis na pagka-proud, binati ni Lolo Max sina Ben, Gwen, at Kevin sa muli nilang pagliligtas sa mundo. Humingi rin siya ng paumanhin kay Victor dahil hindi niya ito pinagkatiwalaan noon. Pagkatapos, may isang nakakagulat na pangyayari. Inalok ni Lolo Max si Ben na maging bagong leader ng mga plumber. Ngunit natawa lamang si Ben at mabilis na tumanggi. Sinabi niyang hindi pa siya handang tumigil sa aksyon, kaya nanatili si Lolo Max bilang leader ng grupo. Sa huli, opisyal na ring bumalik sina Victor at Elena sa mga plumber, handang harapin ang mga susunod pang banta ng mga alien kasama sina Ben at ang mga Tennyson. At ganun muling napigilan ni Ben ang pananakop ng mga alien na insekto at nailigtas ang sangkatauhan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.